Jenica's point of view. May sorpresa ako sa'yo, Clarence. Masigla kong salubong dito nang dumating to, kahit hindi man lang ako tinapunan ng tingin nito. Ako rin, may sorpresa rin ako sa'yo. Tugon naman ni Clarence at saka iniabot sa akin ng isang brown envelope. Bahagya akong nagulat dahil itong unang beses na nagsabi siyang may sorpresa din siya. At hindi pa siya makapaghintay dahil iniabot niya kagad sa akin yon. Mabilis ko itong binuksan at kinuhang papel na nasa loob nito. Ano to, Clarence? Halos mautal na tanong ko dahil sa hindi ako makapaniwala. Tell me, is this some kind of a prank? Nanginginig ang aking kamay habang hawak ang isang puting papel. Paulit-ulit kong binabasa ang bawat salitang nakasulat sa papel at hindi yun maayos na naiproseso ng aking isipan. Kasalukuyan namang nagtatanggal ng necktie si Clarence at nahinto ito dahil sa tanong ko, saka diretsyong humarap sa akin. Are you an idiot? Hindi ka ba marunong magbasa? It's an annulment paper. Walang mababakas na kahit anong emosyon sa mukha ni Clarence habang sinasabi ang mga katagang yon. Habang ang puso ko naman ay paulit-ulit na pinagpipira-piraso. Hindi ko alam na aabot sa puntong mangyayari to. Nababasa kong annulment paper to. Pero bakit? Anong nagawa ko? May kasalanan ba ako sa'yo? Nagsimula nang manubig ang aking mga mata. Mabilis akong lumapit sa kanya at hinawakan siya sa braso upang amuhin siya, upang ipakita na nasasaktan ako. Huwag kang umiyak at magdrama dyan. Ang sakit mo sa mata. Hindi mo pa ba nakikita kung anong klaseng sitwasyon meron tayo? I'm not happy with you. This freaking marriage is choking me. Ako, masaya ako sa'yo, Clarence. Please, huwag mo naman akong iwanan. Paghagulgol kong iyak. Hindi ko kaya. Please, no. Ngunit marahas nitong tinanggal ang pagkakahawa ko sa kanyang braso. That's the point here. Ikaw lang ang masaya. Plano mo naman lahat to, di ba? You are obsessed about me. Natahimik ako at binalikan ang aming nakaraan. 2 years ago nang makilala ko si Clarence sa engagement party ng ate Marian ko. Sa lahat ng bisitang lalaki ay siyang pinakagwapo, pinakamalinis at pinakamabango para sa akin. Ang buong atensyon ko ng gabing yun ay nasa kanya lamang. Gusto ko na siya simula noon pa lamang. Kaya nang makita ko ito sa isang bar ay doon ko naman ito palaging sinusundan. Naging laman ako ng fantasy bar tuwing gabi dahil kay Clarence. Hanggang sa idea ko ng mga kaibigan ko na kung sino man ang bibili ng drinks ko, ay sa kanya ko isusuko ang bataan ko. It turns out, Clarence gave me a drink. After nun ay kapwa na kami walang matandaan sa nangyari. Hanggang sa pagising namin, buong pamilya namin ang nasa harapan namin habang kami magkatabi sa kama at walang saplot man lang. Ikinasal kami ni Clarence kahit labag sa loob niya. Samantalang ako, dream come true. Siyang lalaking pinapangarap kong pakasalan. Pero akala ko, ganun lang kadaling matali sa taong wala ni katiting na pagtingin sa akin. For the past 2 years, ay wala siya lagi sa bahay. Uuwi ng lasing, uuwi ng may kasamang babae. Uuwi lang kung kailan niya gusto. Pero never akong nagreklamo. Never kong pinaramdam sa kanya na wala siyang asawa dahil inaasikaso ko siya parate pag nandito siya sa bahay. Until one day, umuwi siyang lasing na lasing at may nangyari muli sa amin. And I guess, doon may nabuo. Tumalikod na sa akin si Clarence ngunit kaagad ko siyang hinawakan sa binti habang ako'y nakaluhod. Parang awa mo na, Clarence. Huwag ngayon, please. Huwag. Nakita kong napakuyom ng kamao si Clarence at kasunod nito ay ang malakas nitong pagkawala at pagtanggal sa aking braso na siyang nakapulupot sa kanyang binti. Lumuhod to't hinawakan ako sa magkabilang balikat. Medyo mahigpit yun at nasaktan ako sa kanyang ginawa. Grabe ka, Jenica.
Talagang umabot ka na sa ganitong pagka-obsess sa akin. Hindi ka man lang ba naawa sa sarili mo? Or ano, dinadaan mo ko sa acting mo? Well, gasgas na yan. Kung sa iba naniwala sa acting mo noon, pues hindi ako. Umiiyak ako habang nakatingin sa kulay abo niyang mga mata. Hindi ko matukoy kung galit ba siya sa akin o nasasaktan din siya ng mga oras na yon. Ginawa kong lahat para mapunta siya sa akin. Ginawa ko yung tungkulin ko bilang isang mabuting asawa. But what happened? May iba na ba siyang babaeng gustong pakasalan? May iba ka na ba? Nahinto ako sa aking pag-iyak nang ma-realize kong aking tinanong. Tell me the truth. Nakita kong pagsilay ng pagngisi kay Clarence. Tama ka. Meron na akong iba. Well, she's beautiful. She's kind. She's one of a kind. And the most precious thing about her is she gives me more pleasure. Kakaiba kung papaanong i-describe ni Clarence ang babaeng sinasabi nitong bago. Parang sinasaksak ang puso ko sa mga naririnig ko, lalo na sa huling sinambit nito. Oo nga, at arranged marriage lang ang lahat sa amin dahil sa isang gabing pagkakamali. Pero mahal ko siya noon pa man. Ang akala ko, sa paglipas ng panahon ay magbabago siya, na matututunan niya rin akong mahalin. Pero hindi ganun ang nangyari. Ang pinapangarap kong pamilya kasama siya ay mukhang hindi na ngayon mangyayari pa. Tumayo na si Clarence sa tumitig sa mga mata ko. Inaasahan kong bukas nasa lamesa ko ng papel na yan at may pirmadong pangalan mo. Tama na, Jenica. Nakakaawa ng pagiging desperada mo. Gusto kong malaman ang totoong dahilan, Clarence. You can have women around you in your bed. At wala akong tinututulan kahit pa harap-harapan mo kung niloloko. Hindi ako papayag na basta kang makikipaghiwalay dahil lang sa maiba ka na namang babae. Sigaw ko sa kanya. Tama ka. Meron na akong ibang babae. That woman is I'm going to marry. Mahal ko siya at magkakaanak na kami. Balik sigaw rin ni Clarence na siyang nakapagpatahimik sa akin. Buntis siya? Nangihina akong tanong. Oo, buntis siya at magdadalawang buwan na. So please let me go. Maawa ka na rin sa sarili mo. Alam mo rin naman na ayokong magkaanak sa'yo dahil kinamumuhian kita. Kung hindi dahil sa ginawa mo, hindi dapat tayo kinasal. It's all your fault. Ngayon na magkakaanak na kami, kailangan mo na akong pakawalan dahil ayokong lumaking anak ko ng hindi buong pamilya niya. Napatango na lang ako at hindi na nagsalita pa. At tanging paghikbi ko na lamang ang maririnig sa pagitan naming dalawa. Hindi na rin naman siya nagsalita at basta na lamang naglakad patungo sa pintuan, palabas ng aming bahay. Nang mawala ito'y mas lalo pang lumakas ang aking pag-iyak. Para lang maging buong pamilyang gusto niyang buuin ngayon, ay kinakailangan niya akong iwan. Kinakailangan niya kaming iwan. Napahawak ako sa aking tiyan. My poor baby. Paano naman ang sanggol na dinadala ko sa aking sinapupunan? Paano naman ang pamilya namin? Ganun na ba talaga ako kahirap mahalin? Ginawa ko naman ang lahat. Pero bakit parang hindi pa rin ako sapat? Sobrang naaawa ako para sa baby ko. Wala pa man siya dito sa mundo pero hindi na siya nais pang kilalanin ng kanyang ama. Tinitigan kong papel na nasa lapag at saka pinulot ko yun. Kung masasaya siya sa babaeng yun, then who am I para pigilan ang kaligayahan niya? Kinuha ko ang ballpen sa cabinet at umiiyak kong pinirmahan ng annulment paper. Kahit sobrang sakit sa puso ko at labag sa damdamin ko. Matapos ko itong pirmahan ay tinawagan ko si Ate Marian upang sunduin na ako. Ate, please pick me up. Umiiyak kong sambit mula sa tawag. Nang ibaba ko ang cellphone ay nagulat na lamang ako nang merong likidong lumalabas sa akin. Nanginginig kong inabot ang hita ko kung saan ko ito naramdamang tumulo. No, my baby, help me. Gusto kong sumigaw kahit alam kong walang makaririnig sa akin, hanggang sa tuluyang nanlabo ang aking paningin. The blurry place become darkness, at ang huli ko na lamang na naalala
ay ang boses ni Ate Maria na tinatawag ang pangalan ko. This is what you want, Clarence. Sana hindi mo pagsisihan ang ginawa mong to sa akin. Sa amin ang anak mo. After 5 years. Sigurado ka bang babalik ka na sa Pilipinas? Muling magtatagpo ang landas niyo ni Clarence at tsakong liliit ang mundo niyo ng inaanak ko. Napatingin ako kay Nicole. She's my best friend since college. At siya na rin ang nilapitan ko noong kailangan ko ng taong masasandalan at makakatulong sa akin. Siya ang dahilan kung bakit nakaya ko ang unang taon na puno ng sakit at lungkot sa puso ko. Alam mo, naisip ko na rin yan. At alam kong darating sa puntong magkakaharap muli kami. Pero tapos na yun sa amin. Wala na rin akong pakialam pa sa kanya. Tungkol naman sa anak ko, hindi niya makukuha si Elijah sa akin. And besides, ayaw nga niyang magkaroon ng anak sa akin di ba? Sinabi niya yun mismo sa harapan ko. 5 taon nang nakalipas simula nang magkahiwalay kami ni Clarence. Simula nang mas pinili niya ang ibang babae kesa sa akin na asawa niya. 5 taon na simula nang umalis ako ng Pilipinas at magsimula ng buhay dito sa Paris. Ngayon ay kinakailangan ko nang bumalik dahil kay Ate Marian. Dahil nga mga ulila na kami ay siya na lang ang natitira kong pamilya. At nang tawagan niya ako dahil kailangan niya ng tulong upang patakbuhin ang clothing business niya, ay hindi kagad ako nakatanggi. Lalo na't nalaman kong may sakit siya. She was diagnosed with a heart problem. At nakiusap na rin sa akin si Kuya Arjo, ang asawa niya. Niyakap ako ni Nicole. Mamimiss kita, lalo na yung mga magaganda mong gawa at designs. Mawawalan na ako ng pinakamagaling na partner. Tila mangiyak-ngiyak pa nitong sambit na siyang ikinatawa ko. Huwag kang umiyak. Maaari mo naman akong bisitahin sa Pilipinas. And also, may video call naman. Siyempre, iba pa rin kapag face to face. At alam mo naman ang dahilan kung bakit mas gusto ko rito sa Paris. Mas dax kaya yung mga lalaki rito. Ikaw talaga, puros kakalokohan. Kapwa kaming nagtawanan at inalala ang bawat alaala na pinagsamahan naming dalawa. Sa loob ng 5 taon, nahanap ko ang passion ko. Naakala ko noon ay sa pag-arte lang ako magaling bilang aktres. Natutunan ko ang gumuhit ng mga gowns, dress, tuxedo at iba pa. Natutunan ko ang bawat fashionable design mula kay Nicole na noon akala ko'y mahirap. Ngunit ngayon ay masasabi kong kahit papano ay kilala na rin ako sa larangan ng fashion industry. Well, kilala ako sa ibang pangalan. Mas pinili ko na makilala ako sa ibang pangalan kesa sa tunay kong pangalan. Ewan ko ba? Meron sa isip ko na nagsabing kailangan ko yung gawin para magkaroon na rin ng peace of mind. Philippines. Mommy, it's so hot here naman. Reklamo ng anak kong si Elijah. Kalalabas lang namin galing sa loob ng NAIA. At totoo, halos tirik na tirik ang araw. At aaminin kong na-miss ko ang klima dito sa Pilipinas. Ganito talaga dito sa Pilipinas, anak. Kailangan mong masanay dahil simula ngayon, dito na tayo maninirahan. Okay, ma'am. But I hope hindi palaging ganito kainit. Pakiramdam ko parang masusunog ang balat ko. Natawa na lamang ako't napailing dahil sa super cute na anak ko. He is now 4 years old, near 5, and he's smart, gaya ng kanyang daddy. Speaking of Clarence, wala na akong balita pa sa kanya simula nang umalis ako sa bansa. Hindi rin ako naging active sa social media dahil mas pinili ko ng tahimik na buhay. At sa ngayon, natatakot akong magkita kaming muli. Ngunit mas nananaig ang pagiging matapang ko. I have my son who needs me to protect him. Jenica! Elijah! Sabay kaming napatingin sa pamilyar na boses na siyang tumawag sa pangalan namin. It was Ate Marian and she's smiling towards us. Mabilis na tumakbo si Elijah papunta sa kanyang tiyahin at niyakap to ng mahigpit. Wow! Super gwapo! At ang laki mo na talaga, Elijah ko! Sambit ni Ate Marian. Siyempre po, mamita. Super galing din po kasi ni maming mag-alaga. Napatingin sa akin si Ate Marian at niyakap ako ng mahigpit. Namiss kita ng sobra, Jenica.
Na-miss din kita, Ate Marian. Can we go inside the car? Hindi ko na po talaga kaya. Ang init. Reklamong muli ni Elijah. Sabay kaming natawa ni Ate Marian dahil sa sinabi ni Elijah. Imbis na maluha kami sandali ay hindi na namin nagawa pa at pumasok na lamang kagad sa loob ng kotse. Pagdating sa bahay ni Ate Marian ay kaagad na umakyat si Elijah sa kanyang kwarto at naligo muli ito. Sa lahat ng batang nakilala ko, si Elijah ang nasisiguro kong sobrang linis sa katawan. Parehas na parehas sila ni Clarence. Kami naman ni Ate Marian ay nag-usap ng maayos. Kamusta ng buhay niyo sa Paris? Are you healed now? Tanong nito sa akin pagkaabot ng juice. So far, simula nung tumira ako doon at sinimulan ko ng kalimutan ng pangit na nangyari ay naging tahimik naman ang buhay ko. Nag-focus ako sa goal ko kay Elijah. But sometimes sumasagi sa isip ko si Clarence. Pero hindi dahil sa mahal ko pa siya. I'm just thinking kung ano na bang buhay niya. Ang tibay mo rin kasi, no? Halos 5 years kang walang social media. But ang huling balitang narinig ko sa kanya is he's currently having a complete family. Napangiti ako. That was expected. Sinaktan niya ako at iniwan para sa babaeng yon. Kaya sana naman, worth it lang ang ginawa niya. Yeah, but how about you? Kailan ka ulit papayag makipag-date, ha? Natawa kaming dalawa. Ate Maria naman, anong date? I'm here for you. Para sa business mo, hindi para makipag-date. Kung gusto ko talagang makipag-date, sana pinatulan ko na yung mga manliligaw ko sa Paris. At least sa mga yon, talagang ducks at hindi ka bibitinin sa kama. Humagalpak ng tawa si Ate Marian. Uy, grabe ka. Parang sinabi mo na rin na hindi ducks ang dati mong asawa. Namula ang pisngi ko dahil sa sinabi ni Ate Marian. At the same time ay nakaramdam ako ng hiya. Ay naku Ate Marian, change topic na nga lang tayo. Past is past. Sumeryosong bigla naman si Ate Marian. Pero may bala ka bang ipakilala si Elijah kay Clarence? Ikaw nang nagsabi, palagi niyang tinatanong at hinahanap sa iyong daddy niya. Napakibit balikat ako. Bakit pa? Wala nang dahilan para makilala siya ni Clarence. Diba sa'yo na nanggaling, may pamilya na siya. At ayokong makasira ako o kami ni Elijah. Masaya naman kami. Napabuntong hininga si ate. Pero iba pa rin kapag kilala ni Elijah ang kanyang ama. Iba pa rin kapag alam niya ang pagkakakilanlan niya. Wag mo sanang isipin na kinakampihan ko si Clarence ha. Pero Jenica, hindi habang buhay maitatago mo yan sa anak mo. Mas masarap pa rin sa pakiramdam na wala kang tinatago at wala kang pagsisisihan. Sa ngayon, pag-isipan mo munang mabuti bago ka magdesisyon. Mami! Rinig naming sigaw ni Elijah. Kasunod naman ito nang makarinig kami ng isang malakas na kalabog. Bumili sa takot ang aming mga puso habang nagmamadaling umakyat para alamin ko anong nangyari. Nang marating namin ang tuktok ng hagdan, nanlalaki ang mga mata ko dahil sa takot nang makita ko ang aking anak na si Elijah na nakahiga na walang malay at duguan ng noo. Diyos ko po! Elijah, oh my gosh, anong nangyari? Nabalot ako ng takot habang nakaluhod ako sa tabi ni Elijah. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinusuri ang mga palatandaan na humihinga pa ito. Ang mga kamay ni Ate Marian ay napatakip sa kanyang bibig sa gulat at pag-aalala. Ate Marian, call the ambulance now, please. I can't touch him. Baka lalo siyang mapahamak. Sigaw ko. Mabilis na tumawag si Ate Marian ng ambulansya habang pilit na pinapakalma din ito ang kaba na puso. She managed to stay calm kahit pa natatakot siya. Nangingilid na rin ang mga luha sa kanyang mga mata habang bumubulong ng mga salitang panalangin. Umaasa na sana makarating kagad ang ambulansya. Ang mga minuto'y tila mga oras habang naghihintay kami ng tulong na dumating. This is the first time na maaksidenteng anak ko. At halos torture ang makita na wala pa rin siyang malay ng ilang minuto. Nang sa wakas, ang tunog ng ambulansya ay narinig na namin. Kaagad na nakahinga kami ng maluwag, habang ang mga paramedics ay nagmamadaling pumasok sa bahay. Tulungan yung anak ko, please.
Gamit ang bihasang mga kamay, dinaluhan nila si Elijah. They checked his breathing and wounds bago siya isinugod sa ospital. Sa sumunod na mga oras ay nakaramdam kami ng takot at pangamba. Pabalik-balik kami sa paglalakad sa pasilyo ng ospital, habang si Elijah ay nasa loob ng emergency room. Ang aming isipan ay napuno ng pag-aalala para kay Elijah. Sana okay lang ang anak ko, Ate Marian. Patuloy pa rin ang pag-iyak ko. Sigurado akong magiging okay siya. Matapang si Elijah and he will never leave you dahil ayaw kanyang umiyak at mag-alala. Nang sa wakas ay lumabas na ang doktor ay mabilis akong lumapit dito. Kamusta po ang anak ko, Dok? Tell me that he's okay. He's okay now, but still wala pa rin siyang malay. Tinahi namin ang maliliit niyang sugat upang hindi ito masyadong magpeklat. Thank you po, Dok. Parang nabunutan ng tinik ang aming lalamunan. Kapwa kaming nagyakapan ni Ate Marian dahil sa kapanatagan. Nagpapasalamat sa himalang nagligtas sa buhay ng aking anak, pero hindi pa rin naaalis sa akin ng takot. Habang nakaupo ako sa tabi ng higaan ni Elijah ay hawak kong kamay nito habang natutulog ng mahimbing. Anak, gising na para hindi na ako mag-alala pa. Pagkausap ko rito, it's been an hour. Para namang dininig ng Diyos ang panalangin ko. Nagising si Elijah na masakit ang ulo. Napansin ko yun agad. May masakit ba sa'yo? Anong nararamdaman mo? Nagugutom ka ba, anak? Sunod-sunod na tanong ko sabay pindot ko sa emergency button upang tawagin ang doktor at nurse. My head hurts, Mom. What really happened? Hindi ko po maalala. Nadulas ka, anak, at tumama ang ulo mo sa hamba ng hagdan. Baka sa boses kong pag-aalala. Dumating naman kaagad ang mga doktor at kaagad na sinuri si Elijah. Isinagawa rito ang laboratory test at inulit ang CT scan. Sobrang natakot ako, Ate Marian. Akala ko mawawala na sa akin ang anak ko. Kahit man ako'y natakot, ang aksidente talaga hindi natin mapipigilan. Ngunit mabuti na lang talaga dahil malakas tayo sa taas at hindi niya pinabayaan si Elijah. Alam mo, ng mga oras na yun naisip ko rin yung sinabi mo sa akin na hindi ko dapat ipagkait kay Elijah na makilala niya si Clarence. Yesterday I saw Elijah how sad he is nang makita niya na mayroong mag-amang dumaan sa kanyang harapan. Maybe he's thinking na sana nasa tabi niya rin ang kanyang ama. So, handa ka na ba? Hindi pa handa pero nasa plano ko na at kailangan ko na lang ng tiyempo. Ang akala ng dalawa'y tulog si Elijah. Ang hindi nila alam ay nakikinig to. Kaya nang umalis si Jenica at naiwan ng cellphone ay kinuha to ni Elijah at hinanap sa contact number ang pangalang Clarence. Ngayon ay meron na siyang pagkakakilanlan sa kanyang ama. Tinawagan ni Elijah ang numero ngunit walang sumasagot. He decided na i-text na lamang to. Oo, marunong siya kahit sa murang edad niya pa lamang. He lived in a world that technology works for many people, kaya hindi yun mahirap pag-aralan para sa kanya. I want to see you, Daddy. I'm Elijah, your son. I'm currently at St. Jude Hospital. Come and see me. I missed you. Nang magsentang text ay kaagad niya rin tong binura upang hindi makita ng mommy niya. Ngayon ay umaasa na lamang siya na tamang number ang tinext niya. At sana, mabasa to ng daddy niya. Sa araw ng kanilang pag-alis, sa paglabas nila sa pintuan ng ospital, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jenica nang makitang isang pamilyar na mukha. Clarence! Naroroon, nakatayo sa gitna ng mataong lugar. Tila tumigil ang oras nang magtama ang kanilang mga mata. Isang tahimik na pag-uusap ang naganap sa pagitan nila. Si Elijah naman na hindi napapansin ng tensyon sa dalawa, ay lumiwanag ang mukha nang makita si Clarence. Binisita mo ako dito, Daddy! Bulalas ni Elijah na sumugod kay Clarence nang bukas sa mga braso. Si Clarence na nabigla sa hindi inaasahang pagtatagpo ay natulos sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang tingin ay nagpalipat-lipat sa pagitan nila Elijah at Jenica. Naghahanap ng mga sagot sa katahimikang bumabalot sa pagitan nila. Hindi niya inaasahan na ang text messages na nakarating sa kanya
ay si Jenica at isang batang makikita niya. Elijah, come here! Utos ni Jenica ngunit hindi sumunod si Elijah at sa halip ay humawak pa ito sa kamay ni Clarence. No, I don't want. Daddy's here now. He can protect me now. Magiliw na sagot ni Elijah. Sa takot ay mabilis kong inagaw si Elijah at itinago sa aking likuran. Kitang-kita ko kung papaanong tumitig si Clarence ng puno ng pagtataka. Sinabi ko na payag na akong magkitang mag-ama ngunit hindi pa ngayon. Hindi sa ganitong sitwasyon. Let us go, Clarence. Long time no see, Jenica. I guess I need an explanation for this matter. Putol ng boses ni Clarence sa tensyonadong paligid. Madilim at puno ng pagtataka. Natigilan ako. Ang aking puso'y kumakabog sa aking dibdib habang pilit kong hinahanap ang mga tamang salita para patahimikan ng galit na namumuo sa mga mata ni Clarence. Bago pa ako makasagot, nakaramdam ako ng takot na nag-udyok sa akin na tumakas. Ngunit ang aking isip ay nawalan ng lakas habang ang mga tauhan ni Clarence ay mabilis na kumilos upang harangan ang aming rutang dadaanan. Nakulong kami sa pagitan ng bigat ng tanong ni Clarence at ng banta ng kanyang mga tauhan. Naramdaman kong pagsara ng mga pintuan sa paligid ng ospital. Ganito na pala ngayon kamakapangyarihan si Clarence. Ultimong ospital, kaya niyang ipasara. Hindi ka na makakatakas, Jenica. Hinding-hindi na kita muli pang pakakawalan. Naging malalim ang tono ni Clarence. Ang kanyang mga salita ay tila ba nagpapahiwatig ng isang babala. Susunod ka ba sa akin o gusto mong maging marahas ako sa'yo? Sagutin mo ko. Is he my son? Ang takot ay bumalot sa aking lalamunan na para bang sinakalakon ng kanyang mga salita at naparalisa ang aking mga galaw. Nang walang pagpipilian kung hindi ang sumuko sa otoridad ni Clarence ay tahimik akong tumango. Sige, sasagutin kong gusto mong malaman pero hindi dito. Of course not here. Boys, bantayan ng paligid at aalis na tayo rito. Hindi ko naman maintindihan kung ano pang dapat bantayan sa paligid. Gayong sasama naman sila ng matiwasay ng kanyang anak. Bakit tila overprotective si Clarence ngayon? Binuhat ni Clarence si Elijah at wala na akong nagawa pa. Nagmamadali niya naman itong sinundan. Habang mabigat ang aking mga hakbang sa bigat ng walang kasiguraduhan. Sa sandaling yon, napagtanto ko na hindi ko na kontrolado ang aking sariling kapalaran. Pero malaking tanong sa aking isipan kung bakit naroroon si Clarence at kung papaano nakilala at nalaman ni Elijah na siyang kanyang ama. Dinala kami ni Clarence sa isang mataas na building at nagtungo sa isang condo unit. Isang modernong condo unit na matatagpuan sa gitna ng kaguluhan sa lungsod. Pagpasok namin ay kaagad na mangha si Elijah sa minimalist na mga palamuti, habang ang puso ko'y kumakabog ng magkahalong pangamba't pagkamangha. I like it here, sambit ni Elijah. Great! Pwede kayong manatili rito hanggat gusto mo, anak. Wika naman ni Clarence. Nanatili ang tingin ni Clarence kay Elijah na parabang hindi ito makapaniwala na para silang Xerox copy ng bata. Hindi niya siguro halos maisip na may anak kami. Samantalang ako naman ay tinatatagan ng sarili upang makakuha ng lakas ng loob na harapin ang hindi maiiwasang mga tanong ni Clarence. Inihanda akong aking sarili para sa interogasyon na alam kong mangyayari. Ang aking puso ay kumakabog ng mabilis sa bawat sandali na lumilipas. Ang katahimikan ni Clarence ay lalong nagbababala. Tila isang tahimik na bagyong namumuo sa kaibuturan ng kanyang mga tingin. Nang makapasok na si Elijah sa loob ng kwarto ay kasunod nito ay ang biglang paghatak ni Clarence sa kamay ko patungo sa sala. Marahas ko namang inagaw ang aking kamay. Explain everything to me, Jenica. I let my son stay sa kwarto ni Clarence dahil ayokong marinig ng aking anak ang aming pag-uusap. Wala na rin ang mga tauhan ni Clarence pero mukhang nasa labas lang to ng kondo at ng building. Ano pa bang dapat kong ipaliwanag, Clarence? Hindi ba't divorce na tayo? Ibinigay kong bagay na gusto mong mangyari noon. Kaya sana naman, wag mo na kaming pakialaman. Ibigay mo naman ngayon sa akin ang karapatan na maging malaya.
So you admit na anak ko siya. Bakit mo tinago sa akin? Sarcastic akong ngumiti. Yes, he is your son. Hindi ba't ikaw ang nakipag-divorce sa akin? The day na nalaman kong I was pregnant, yun din ang araw na sinabi mong tapos na tayo. You even said to my face na ayaw mong magkaanak sa akin. Kahit na, I need to know the truth. Karapatan kong malaman dahil akong ama niya. May karapatan ako kahit pagbali-baliktarin mo pang mundo. Sana naisip mo yan bago mo ako saktan. Bago mo ako walang pusong iniwan sa bahay natin noon. Kamuntik siyang mawala sa akin, alam mo ba yon? Hindi. Because you are so selfish. I didn't know back then. Damn it! Tumayo si Clarence at itinapon lahat ng gamit sa lamesa dahil sa galit nito. Unti-unting tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Ngunit lakas loob kong hinarap si Clarence at mata sa mata kong tinitigan. Minahal kita noon. Ibinigay ko sa iyong lahat ng nais mo. Ginawa kong gusto mo. And yet you always hurt me. And now, nagagalit ka dahil sa pagtatago ko sa anak natin. Anong karapatan ang sinasabi mo? The day na mas pinili mong babae mo kaysa sa akin, inalis mo na rin ang karapatan mong maging ama sa kanya. Tatalikod na sana ako upang magtungo sa kwarto, ngunit kaagad namang hinawakan ni Clarence ang aking braso. Kahit na ano pang sabihin mo o gawin mo, hindi ka pa rin makakaalis dito. You know nothing, Jenica. At kung iniisip pa na makakaalis kayo rito, nagkakamali ka. Wow! So plano mo kaming ikulong dito ng anak ko? Gaya ng ikinulong mo ko sa bahay noon? Go on, Clarence. Diyan ka naman magaling eh. Pero itong tatandaan mo, hindi mo makukuha sa akin ang anak ko. Marahas akong kumalas sa higpit ng pagkakahawak ni Clarence sa aking braso. Mabilis akong tumalikod at naglakad patungo sa kwarto kung saan naroroon ang aking anak. Napakaamo ng mukha nito habang mahimbing itong natutulog. You don't deserve my son, Clarence. Gagawin kong lahat para makaalis sa impyerno mong buhay. Naiwan naman si Clarence na nakakuyom ang dalawang palad. He wants to tell the truth para malinawan si Jenica. But this is not the right time. 2 linggo ang nakalipas. Wow! Sobrang daming toys! Halos magiliw na sigaw ni Elijah. Wow! Marvels! This is limited edition, Daddy! Kitang-kita ko kung gaanong kasayang anak ko habang bitbit ni Clarice ang sandamakmak na paper bags na naglalaman ng maraming laruan. Halos 1 linggo na kaming narito sa kondo at ngayon lang siya ulit bumisita. Sa inis ko'y nagtungo ako sa kusina upang uminom ng tubig. Eto nga pala, may binili rin ako para sa'yo. Napatingin ako sa aking likuran at nakita ko ron si Clarence at may hawak na 3 paper bag. Ano yan? Suhol? Para lang sa kaalaman mo, hindi mo na ako madadaan sa suhol mo. Hindi na ako tulad ng dati, Clarence. Wais na ako ngayon. At kung may gugustuhin man akong regalo, ay ang pakawalan mo na lang kami ng anak ko. Anak ko rin siya, Jenica. Sana naman maintindihan mo na gusto ko rin siyang makasama. Gusto kong bumawi sa mga taon na wala ako sa tabi niya. So kasalanan ko. Sino nga ba yung nakipaghiwalay? At bakit parang kung makapagsalita ka, para bang kasalanan ko? Kailangan ko bang paulit-ulitin na ipaalala sa yung ginawa mo nun? Nakita kong napakuyom ang kamao ni Clarence. Galit na siya at nakikita ko yon. But who cares? Kailangan kong mas maging matapang para harapin siya. Unti-unti rin namang lumambot si Clarence at bumuntong hininga. Fine, kasalanan ko na. Okay, pero sana maging bukas naman ang damdamin mo bilang isang magulang. He's happy with me right now. Can't you see? Natahimik ako sa sinabi niyang yon at sinilip ko si Elijah mula sa sala. Tuwang-tuwa siya sa mga bago niyang laruan. Enjoy na enjoy niya yon kahit na meron na siyang laruan noon. Siguro, iba talaga kapag galing sa isang ama mga laruan. Just then, I realized na hindi ko kayang punan ang nagagawa ng isang ama na mismong anak lamang ang nakakaramdam. Hindi na lamang ako nagsalita pa at nagtungo na lamang sa tabi ni Elijah. Kaagad ko rin namang naramdaman na nakasunod si Clarence sa aking likuran. Mom, this is so cool! Look oh, lahat ng to automatic at remote control.
Hindi ba meron ka na niyan? Iba ito, Mom. High class at tanging iilan lamang meron ito sa buong mundo. Thank you, Dad. You're the best, Dad. Tuwang-tuwang sambit ni Elijah. Ginulo naman ni Clarence ang buhok ni Elijah. Siyempre naman, lahat ng best ibibigay ko sa'yo. Deserve mong lahat ng yan. Hindi na ako nagpapakontrabida pa kay Clarence at naghanda na lang ako ng makakain. Simpleng adobo lamang ang niluto ko dahil paborito yun ni Elijah. Wow, adobo! Magiliw na sigaw ni Elijah. That looks delicious. Rinig kong sambit naman ni Clarence. Oo nga pala, paborito din to ni Clarence. Nawala sa isipan ko. Konti lang ang niluto ko Mag-order ka na lang ng kakainin mo dahil kulang pa to sa amin. Napatingin si Elijah sa ulam at sa kanyang daddy. No need to buy, Dad. We can share. Para naman matikman mo kung gaano kasarap ang adobo ni Mommy. I'm sure na-miss mo rin ang luto niya. Bumalik sa aking alaala ang samin noon ni Clarence. Kailanman ay hindi niya natikman ang luto ko. Palagi niyang tinatapon. O hindi naman kaya napapanis na lang. Ganun niya ako kinasusuklaman noon. Hindi pa siya nakakatikim ng luto ko, anak. Kaya wala siyang dapat na mamiss. Pagsasabi ko ng totoo. Is that true, Dad? Para namang na hot seat bigla si Clarence. Of course not, anak. Natikman ko na dati ang luto ng mami mo. Nagbibiro lang yan siya. Parang iniligtas pa ni Clarence ang sarili niya kaya lihim na lang akong napangisi. Gaya ng gusto mangyari ni Elijah ay naghati sila sa ulam at sabay-sabay na rin kaming kumain. Pagkatapos ay naghugas ako ng pinggan. Tulungan na kita. Kaya ko na to, Clarence. Don't act like you care for me. Magpanggap kang mabait sa harapan ng anak ko is okay. Pero wag sa harapan ko dahil hindi ako maniniwala. Pwede bang wag ka namang maging masungit sa akin? Kahit minsan lang. Can't you see? Nagbabago na nga ako. Oops! Wala tayong pinag-usapan na pati ako balak mong paniwalain sa pagbabago mo. Tapos ng usapang to. Ikaw na maghugas niyan. Magsasalita pa sana si Clarence nang bigla nang tumunog ang cellphone ko. Nakita ko na kasalukuyang tumatawag si Nicole. Kaya sinagot kong video call. Pero hindi si Nicole ang nakita ko, kung hindi si Perseus, ang pinsan ni Nicole. Hey! Masigla kong pagsagot. Oh, finally! I missed you. Hindi mo naman sinabi sa akin na babalik ka na ng Pilipinas. Sambit ni Perseus mula sa kabilang linya. Hindi ko ba nasabi sa'yo? I thought you already know. Where's Elijah? I miss that kiddo. Dali-dali akong nagtungo sa sala. Elijah, your Tito Perseus is looking for you. Nakangiting tinanggap ni Elijah ang cellphone ko. Hello, Tito Perseus. How are you there? Buddy, I'm great. I just missed you. Wala na akong makalaro dito. You know naman, ninang Nicole mo masyadong masungit. But she's kind and pretty. But yeah, she's boring too. I heard you guys. Sigaw ni Nicole. Nagtawa na naman kaming tatlo. At habang nag-uusap si Perseus at si Elijah, ay bigla ko namang napansin si Clarence malapit sa likuran ni Elijah at panay sulyap niya sa cellphone ko na para bang nakikichismis. Nang matapos ang tawag ay tumabi si Clarence kay Elijah. Who's that man, son? Ah, that's Tito Perseus po. Kapatid ng ninang Nicole ko. Is he a good man? Gwapo ba siya? Matangkad, magaling mag-basketball? Magaling sa lahat? Gusto kong matawas sa mga tanong ni Clarence dahil halatadong medyo nagsiselos to. Sunod-sunod naman ang tanong mo, Dad. First of all, mabait siya, gwapo siya, magaling po sa lahat, just like me. Para namang binagsakan ng langit at lupa ang mukha ni Clarence sa narinig. No son, I can't accept that. Magaling din ako sa lahat. Wala na yatang mas gagaling pa sa akin. Hindi ko na napigilan pang hindi matawa. At tila napansin yun ni Clarence, kaya kaagad akong tumalikod. Mommy's laughing at you, Dad. Natatawang sambit ni Elijah. Why? I'm just telling the truth here. Okay, sabi mo eh. Umiiling kong sambit at umalis na ako sa sala at nagtungo sa aking kwarto. Parang batang ayaw maungusan eh. Do you like him?
Nagulat ako nang bahagyang marinig ko ang boses ni Clarence sa aking likuran. "Huwag kang nagugulat dyan." Saad ko. "Oh, well, sorry. Nagtatanong lang naman ako dahil nagsiselos ka? Pwede ba, Clarence? Huwag kang magpakita ng iba mo pang motibo. May gusto man ako sa kanya o wala. Wala ka na ron. Hindi ka pa ba masaya sa sitwasyon kong ito? Ginagawa mo na nga akong kabit eh." "You are not my mistress." "Oh, right. Hindi mo ako kabit. Dahil ex-wife mo nga pala ako na naanakan mo lang." Sabay talikod ko sa kanya. "You are not my ex-wife either." Naguluhan akong bigla. "Then, ano pala ako sa'yo?" Sabay kaming napalingon sa gawin ng pintuan nang biglang tumunog ang doorbell. "Sino yon? May inaasahan ka bang bisita?" Tanong ko. Napakibit balikat lamang ito. "Wala, baka tauhan ko lang." Nauna akong lumabas ng kwarto at naabutan kong naglalaro pa rin si Elijah, habang si Clarence naman ay dumiretso sa pintuan. Nang buksan ni Clarence ang pintuan ay ilang saglit pang narinig ko ang boses ng isang babae. "Sabi ko na nga ba't narito ka lang sa condo unit mo eh? Ano bang pinagkakaabalahan mo rito at hindi ka na umuwi sa bahay?" Biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil pamilyar sa akin ang boses na iyon. "Mom, hindi niyo naman kailangan pumunta pa rito." Boses ni Clarence. "At bakit hindi? I'm your mom." Tuloy-tuloy ang yabang na naririnig ko hanggang sa makarating ito sa sala. At natigilan to sa paglalakad nang makita nito si Elijah. Nasapong bigla nito ang labi nang sunod ako nitong makita. Oh my gosh! Jenica! Jenica, is that you?" "Mommy Elsie." Dali-daling lumapit sa akin si Mommy Elsie at kaagad akong niyakap nito. Galit man ako kay Clarence pero hindi sa mga magulang niya dahil naging mabuti sila sa akin. "OMG! Akala ko hindi na kita makikita." Baka sa boses nito ang pagtulo ng luha. "Sobrang tagal mong nawala. Bakit ka nga ba nawala, iha?" Humiwala ito sa akin ng pagkakayakap. Napatingin naman ako kay Clarence at sabay umiwas ito sa akin. Hindi ba alam ni Mommy Elsie ang tungkol sa pakikipaghiwalay sa akin ni Clarence? Mahabang istorya po, Mommy eh." "Mom, who is she?" Sabay kaming napatingin kay Elijah. Is he my grandson?" "Yes, Mommy Elsie. Meet Elijah." Halos hindi ko na rin napigilan pang hindi mapaluha nang biglang bumuhos ang luha ni Mommy Elsie at niyakap ng mahigpit si Elijah. Tuwang-tuwa ito ngunit patuloy na umiiyak. "I'm sorry, Mommy Elsie, kung pati sa inyo itinago ko si Elijah." "Oh no, don't be sorry. Alam kong may dahilan ka, kaya kayo nawala. I'm just glad that I finally see you again and meet my grandson. Your daddy Lucio should see him. Hindi niya mapapalampas ang moment na ito. Tomorrow night, magpunta kayo sa mansyon, okay? Hindi po pwedeng hindi." Napatingin ako kay Clarence. "Sige po, Mommy Elsie." Kinabukasan ng hapon ay may dumating na mga makeup artist at mga designer. At naguguluhan naman ako kung para saan yon. I myself is a designer, kaya hindi ko sila kailangan. Ngunit wala naman akong magawa nang makita ko si Clarence na naghihintay sa sala, kasama si Elijah at mga nakaayos na sila. Nang matapos ako'y nakita kong nakatitig si Clarence sa kabuuan ko. "What? Hindi ba ayos ang suot ko?" Tanong ko. "No. Yes, I mean, you're so beautiful." "Ang ganda mo, Mom. Bagay na bagay po kayo ni Daddy." Namula naman ang pisngi ko sa sinabi ng anak namin. "Ikaw talaga, nambola ka pa. Halika na nga't baka naghihintay ng lola mo sa labas." Magkahiwalay na kotse ang sinakyan namin dahil nauna si Elijah, habang kasama nito si Mommy Elsie. At kami naman ni Clarence ang magkasama sa iisang kotse. "Just a reminder, this is just a dinner with your family. Kaya wag kang umasa na magiging maayos pa tayo after this." Paalala ko kay Clarence. "Huwag mo namang sirain ang gabi na ito para sa anak natin. At kahit naman sabihin mong hindi na tayo magkakaayos, wala ka namang magagawa kasi kasal pa rin tayo."
What? Stop the car! Hindi ako pwedeng huminto. Malilate tayo sa dinner. I said stop the car o tatalon ako dito sa kotse mo. Damn it. Rinig kong mura ni Clarence bago magmaniobra nitong manibela at ipinarada sa tabi ng kalsada. Anong kasalang pinagsasasabi mo? Pinirmahan ko yung annulment papers natin. Kaya anong sinasabi mo dyan? Pinirmahan mo nga. Hindi naman ako pumirma. What? Why? Hindi ba't ikaw ang may gusto ng annulment? O baka isa na naman to sa mga kasinungalingan mo? I'm not lying. Sinasabi ko lang ang totoo. At pwede ba wag kang sumigaw? Dahil dalawa lang naman tayo dito sa loob ng kotse. I can't believe you, Clarence. Dalhin mo na nga ako sa mansyon at kukuhanin kong anak ko. Wala kang kukunin, Jenica. Anak natin siya. May karapatan ako sa bata. Kahit sa korte pa natin dalhin ang usaping to. Gusto mong umabot pa talaga tayo sa korte? Do you think na mas papanigang kanila? Hindi ko naman kinukuha sa iyong bata. Gusto ko lang siyang makasama at makabawi sa kanya. Alin ba doon ang hindi mo maintindihan? Hindi ako sumagot at umiwas na lang ng tingin. May punto naman ang sinabi niya. Pero talagang nagiinit ang dugo ko ngayon. Malaman-laman ko na kasal pa pala kami. Muling nag-drive si Clarence at hindi na ito nagsalita pa. Nang makarating kami sa mansyon, ay kaagad na sinalubong kami nila Mommy Elsie at Daddy Lucio. Daddy Lucio! Wika ko't niyakap ako nito. We've missed you, Jenica. Tugon nito sabay tumingin kay Elijah. Grabe, kamukhang-kamukha mong daddy mo nung bata pa siya. Maluhaluhang sambit ni Daddy Lucio habang yakap nito sa Elijah. Alika na sa loob at excited ako makasama at makakuntuhan ng apo ko. Naiwan kaming muli ni Clarence sa labas ng bahay. I was about to walk when someone shouted, Daddy! You're finally here! Sigaw naman ng batang babae na kasing edad lang halos ni Elijah. Tumatakbo ito papalapit kay Clarence, habang ako naman ay natulos sa aking kinatatayuan. Mabilis tong niyakap ng mahigpit ni Clarence at kitang-kita ko ang saya sa kanyang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ba ang isa pa niyang anak? Ito ba ang anak na pinanagutan niya sa babaeng minamahal niya? I miss you, Daddy. Bakit ang tagal mong nawala? Malungkot na tanong ng batang babae. Sorry, baby. May inasikaso lang kasi ako sa trabaho. Tugon ni Clarence. Hindi ko na halos namalayan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Mabilis akong tumaliwas ng tingin sa kanila at pinunasan ko ang aking luha sa pisngi. Ang sakit sa dibdib na makita ang tagpong yon. Nasasaktan ako kahit walang kasalanan ng bata. Narito ka lang pala, Lara. Napatingin ako sa babaeng nagsalita. Napatitig ako dahil sa ganda niya. Sobrang sexy niya. Sobrang puti. Sobrang tangos ng ilong. She's like a supermodel. Alam mo, namiss ka talaga ni Lara. Mabuti naman at umuwi ka na. Sunod itong bumeso kay Clarence. So, she's the one. Siya yung babaeng ipinalit sa akin ni Clarence. Maglalakad na sana akong papasok sa loob ngunit kaagad din akong napansin ng babae. Hello, ikaw siguro si Jenica? Clarence ex-wife? Tanong nito sa akin. I'm Hera. Hera, stop it. Let's go inside. Mahinang pagsaway ni Clarence sa babae. Nakinig naman ang babae sa kanya at nginitian lamang ako. Naiwan ako doon na puno ng sakit at galit sa dibdib. Parang gusto ko nalang kunin ang anak ko at ialis sa lugar na ito. Nang pumasok ako sa loob, ay isang elegant dinner table ang nakahain sa lamesa. Parang isa tong welcome party para sa amin ng anak ko. Pero hindi ko ramdam ang welcoming presence sa amin ng kasalukuyang asawa ni Clarence. Nang tignan ko si Elijah sa tabi ko ay mukha itong malungkot. Anong problema, anak? Masama bang pakiramdam mo? Bulong kong tanong rito. Nakita kong napatingin si Elijah sa harapan niya kung nasaan si Clarence habang buhat nito ang batang babae. Why Daddy's not with us? Malungkot na tanong ng anak ko. Anak, hindi ko masasagot yan eh. Do you want to go home na pagkatapos natin kumain? No, gusto ko munang makasama sila lolo't lola. Okay, sige.
Hindi ko na siya tinanong pang muli at nang magsimula na kaming kumain at magpaminsan-minsang kwentuhan, hindi ko maiwasang hindi tignan si Clarence at ang asawa niya na sinusubuan ng kanilang anak. Nasasaktan ako para sa anak ko dahil nakikita niya ang ganitong senaryo sa kanyang harapan. Kain ka lang anak, don't mind them. Bulong ko pa. Can I go to the comfort room? Samahan mo ko, Mom. Napatingin ako kay Mommy Elsie. Please excuse us. Magpupunta lang sa comfort room si Elijah. Ngumiti at tumango naman sila. Ngunit nang sulyapan ko si Clarence ay medyo nagtaka to. Dumiretso kami sa comfort room. Alam ko pa naman ang daan patungo ron. Hindi pa naman kami nakakapasok sa comfort room ay kaagad na akong niyakap ng anak ko. I love you, Mom. I'm sorry kasi dapat hindi ako naging padalos-dalos sa ginagawa ko. Mangiyak-ngiyak nitong sambit. Aha? What do you mean? Bakit ka ba umiiyak? Wala ka namang ginawang mali, anak. Pag-aalala ko. Humiwalay sa pagkakayakap sa akin si Elijah. That time na nasa hospital tayo, I was the one who contacted Daddy. I thought he loves us. I didn't know na meron na pala siyang family. Hindi man lang kita naisip na baka nasasaktan ka. I know na hindi ko alam ang buong kwento pero Mom, nasasaktan po ko. Hindi ko na po kayang makitang may ibang kahati kay Daddy. Please balik na lang po tayo sa Paris. I don't want to be here anymore. Unti-unting tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan dahil ramdam ko rin na nasasaktan ng anak ko. Mahigpit ko siyang niyakap. Wala kang kasalanan, okay? Huwag kang umiyak kasi mas nasasaktan ako kapag nakikita kang umiiyak. Sorry anak, sorry. Hindi kagad sa'yo nasabi ni Mommy. Ang sakit-sakit sa dibdib marinig ang mga salitang yon mula sa anak ko. Ang bata niya pa para sisihin ng sarili niya para masaktan ng ganito. What's happening here? Boses yun ni Clarence. Napahiwalay ako sa pagkakayakap sa anak ko at bigla rin namang nagtago sa Elijah sa likuran ko. Uuwi na kami ng anak ko, Clarence. Mabilis na nagbagong ekspresyon niya na puno ng pagtataka. What? Why? What happened? Is there any problem? Tumingin siya kay Elijah. Hey buddy, what's the matter? We don't need to explain. Just like what you did to me years ago. Uuwi na kami. At aalis kami sa buhay mo. Please lang, Clarence. Pabayaan mo na kami. Hindi ko na mapigilan pang hindi sumigaw. Not until I found the reason. Napasigaw na rin si Clarence. Ngunit kaagad na huminahon nang makitang panginginig ni Elijah. Sorry. Please tell me, son. Just tell me what's the problem. Unti-unti naman akong tumango nang tumingin sa akin si Elijah na para bang nanghihingi ito ng permiso kung maaari siyang magsalita. Dahan-dahan lang itong lumapit sa harapan ni Clarence at umupo naman to para magpantay sila. Daddy, I want to go home. Then uuwi na tayo. Bakas ang tila basag sa boses ni Clarence. You don't need to cry. No, you stay here to your family. I want Mommy and I go back to Paris. Nangilid bigla ang luha sa mga mata ni Clarence at tila hindi niya inaasahan ang sasabihin ni Elijah. Why? May nagawa ba akong mali? May nasabi ba akong mali? Kayo ang pamilya ko. Kayo ng mami mo. Bakit biglaan naman? Tuluyan nang tumulo ang luha ni Clarence at hindi ko na rin napigilan pa ang sakin. Nasasaktan ako ngayon pero malaking dagok to para kay Elijah. Wala kang ginawang masama, Dad. I just miss my life in Paris. Then sasama ako. Sasama ako sa inyo. Niyakap ni Clarence si Elijah. Kahit na anong gusto mo. Kahit saan. Basta sasama ako. Gusto kitang makasama, anak. Humiwalay naman si Elijah sa pagkakayakap ni Clarence. No, Dad. Stay here. Huwag mong gawin sa kanila ang ginawa mo sa amin ni Mommy. Huwag mo silang iwan, Dad. Parang nayanig ang mundo ko sa sinabing yun ni Elijah. Habang si Clarence naman ay natulala na lamang at hindi nakapagsalita. How did my son know about it? Elijah, stop it.
Let's go now. Inagaw ko si Elijah mula kay Clarence. Ngunit ako naman ang hinawakan niya sa hita habang nakaluhod. Please, Jenica. Hear me out first, please. Umiiyak nitong sambit. Ipapaliwanag kong lahat. Gagawin kong lahat. Huwag niyo lang akong iwan. Pagmamakaawa nito sa akin. Please, please. Maawa ka. Doon ko pa lamang napansin na naroroon na pala ang mga magulang ni Clarence, pati na si Hera at ang anak nitong si Lara. Kitang-kita ko sa mga mata nila ang lungkot, lalo na sa mga mata ni Lara. Jenica, baka po pwedeng mag-usap muna kayo ni Clarence. Pakinggan mo muna siya. Malinis ang kwarto ninyong dalawa roon. Pwede kayong doon mag-usap. Habang nasa amin muna si Elijah. Nagmamakaawa rin ako sa'yo, Jenica anak. Saad ni Daddy Lucio. After ninyong mag-usap, tatanggapin pa rin namin ang desisyon mo. Ninyong mag-ina. Saad naman ni Mami Elise. Tumingin ako sa anak ko at tumango siya sa akin. Sige po ma'am, I think this is the right time para din po magkaayos kayo ni Daddy. Hindi na lamang ako umimik pa at kusa na lamang naglakad ang aking mga paa patungo sa hagdan. Noong nakarating ako sa loob ng kwarto, ay ipinalibot ko ang aking paningin. Parang walang nagbago. Kung ano ang huling pagkakita ko rito ay ganun pa rin ngayon. Naroroon pa rin ang wedding portrait namin ni Clarence na siyang ipinagtataka ko. Umupo ako sa kama at hinihintay ko na pumasok dun si Clarence. Nang dumating to'y may dala itong maliit na kahon. Magpaliwanag ka na. Ayokong magtagal sa kwarto na ito dahil hindi magandang naging experience ko rito. Ibinuhos ni Clarence ang laman ng kahon. Tinitigan ko ang bawat laman ng yon. Mga litrato. Litrato ko na may X sa mukha. May dugo. May rabbit na patay. At death threat. Anong mga yan? Nung ikasal tayo, Hera's parents was mad at me. Mas malakas ang impluensya nila kaysa sa akin. At sunod-sunod ang pagpapadala nila ng banta. That night na umuwi ako ng lasing, hindi ko na alam kung paano pa kita mapoprotektahan. They aim to kill you. So for the last chance na may nangyari sa atin, gusto kong maramdaman ko kung gaano na kita kamahal noon pa lang. Pero wala pa akong sapat na kakayahan para ipaglabang ka. Kaya ka nakipaghiwalay sa akin? Yes. At nagpakasal ka kay Hera, ganun ba yun? No, we're not married. Hera got pregnant by other men. Kinausap niya ako kung pwede akong umako ng dinadala niya dahil natitiyak niyang ipalalaglag ito ng daddy niya kapag nalaman ng mga ito na nabuntis siya ng hindi kilalang lalaki. Naisip ko na pwedeng yun na rin ang solusyon para matapos ang pagtatangka sa buhay mo. But we're not married. Sa'yo pa rin ako. Tayo pa rin ang kasal hanggang ngayon. Dahil never kong ipinasa sa korte ang annulment papers natin. I just burned it. Napailing ako habang tumutulo ang luha ko. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko. Tapos ito ang rason mo. Hindi ko alam kung... Mali ako. Mali ako, Jenica. Dapat noon palang inamin ko na sa'yo. Pero ngayon na alam kong may anak na tayo. Baka lumala pa ang sitwasyon kung noon ko pa nalaman. Baka mas napahamak kayo. Kahit na! Hinayaan mong dalhin ko ang galit ko sa'yo sa mahabang panahon. At mas gugustuhin kong magalit ka as long as ligtas kayo ng anak natin. Then bakit narito sila Hera kung wala kayong relasyon? Hera's just waiting na maipasa na sa kanya ang kumpanya nila. Her father is currently at the hospital. Kapag nawala na ito ay magiging ligtas na rin sila. Lara knows that I'm not her real father. She just called me daddy. Gusto kong matawa sa sinabi niya. Mabilis akong tumayo at hinarap siya. Habang patuloy lamang ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Alam mo bang nasasaktan si Elijah nang makita kung gaano kayo ka-close ni Lara? He's freaking hurting, Clarence. Ayos pa na akong masaktan mo. Pero si Elijah, he's the sweetest and loving child I've ever known. Nasasaktan siya dahil pakiramdam niya. Panira kami sa pamilya mo. Hindi ko naman inaasahan ang biglaang pagyakap sa akin ni Clarence. Don't cry, please. Maybe nagkamali ako noon.
Pero Jenica, I did it to protect you. Wala akong babae. Ang mga babaeng dinadala ko noon ay mga babaeng inuutusan para patayin ka. Kaya bago pa nila gawin yun, inuunahan ko na sila. Kaya please lang, hayaan mo naman akong bumawi sa inyo. Sa anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Akala ko'y mas nakakagulat ng ginawang pagyakap sa akin ni Clarence. Ngunit mas nakakagulat nang bigla niya akong halikan sa aking labi. At hindi ko alam kung bakit ang taksil kong labi ay tumugon sa kanyang halik. Ayokong pilitin ka kung ayaw mo, sambit ni Clarence nang saglit tong humiwalay sa akin. At paano ko naman masasabi na ayoko kung ang totoo ay miss na miss ko na ang mga halik mo. Na-miss ko ang yakap mo. Na-miss kong haplos mo. Lahat sa'yo na-miss ko. Pag-amin ko habang yapos ng kamay ni Clarence ang aking pisngi. And I missed you too a lot. Kinabukasan ay nakangiti akong gumising. Ewan ko ba, ang gaan ng tulog ko kagabi. Iba talaga kapag dalawa lang kayong magkausap. Hindi na namamalayan kung saan natutungo. Literal na, baby let's talk. Pero hindi lang talaga talk dahil may milagrong naganap. Sumilip ako sa veranda at nakita ko sila Clarence at ang dalawang bata na naglalaro sa garden. At kahit nahihiya ako sa mga kasama namin dito sa bahay, ay bumaba na rin ako. Nakita ko naman si Hera na nakangiting nanonood kila Clarence. Oh, nariyan ka na pala. Kamusta naman ang pag-uusap niyo kagabi? Sa tingin ko naman ay nagkaayos na kayo, hindi ba? Nakangiting sambit ni Hera. Naramdaman kong pag-init ng pisngi ko. Nalaman ko ng dahilan niya at hindi man ganun kaagad humilom ang sugat sa puso ko pero gumaan naman kahit na papano. Pasensya ka na kasi noong unang kita ko sa'yo kahapon medyo hindi ako naging palakibo pagdating sa'yo. Akala mo ako ang bagong asawa ni Clarence. Natawa siya ng bahagya. Alam mo hindi naman mahirap mahalin si Clarence. Dahil mabuti siyang tao. Pero ang mahirap ay ang kalabanin ka. Ikaw at ikaw lang ang palagi niyang hinahanap sa tuwing malalasing siya. Alam mo bang kumuha pa siya ng detective para lang ipahanap ka? But he can't find you. And it turns out nasa Paris ka pala. Halos mabaliw siya nung mawala ka. Medyo nakatulong na lang din siguro nang dumating si Lara. Dahil natuon sa kanyang atensyon ni Clarence. Kaya ngayon tingnan mo, grabe rin ang gustong pagbawi ni Clarence kay Elijah. Ako naman, naging mahirap ang pagbubuntis ko dahil sa galit at sakit sa pusong dinadala ko ng mga oras na yun. Mahal na mahal ko si Clarence noon at hindi ko rin inakala na ganun na palang pinagdadaanan niya. Nagkamali siya sa desisyon niya na makipaghiwalay siya sa ibang dahilan. Pero on the other hand, ikaw at ikaw lang talagang inaalala niya. Napaisip ako. Naging masamang tao si Clarence sa paningin ko dahil sa mga kinikilos niya noon. Ngayon kitang-kita ko naman kung gaano siya kasaya kasama ng anak namin. Bigyan mo siya ng chance at pag-usapan yung bawat problema para masolusyonan nyo na kagad. Tama ka, Hera. Salamat sa payo mo. Umuwi na kami ni Clarence sa dati naming bahay. Bago pa kami umuwi ay tuwang-tuwa pang mga magulang niya dahil nagkaayos na kami. Thank you, Jenica, for giving me a chance. Pinapangako ko na wala nang taguan ng nararamdaman at magiging open na ako sa bawat struggle na kakaharapin natin para sabay nating masolusyonan. Sambit ni Clarence nang maupo kami sa dati naming sofa. Alam ko naman na ginawa mo lang din ang nararapat. Deserve mo ng second chance at deserve mo na makasama ang anak natin. But still, thank you. Dahil hindi lahat ng tao nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Wow! Super lawak ng kwarto ko. Favorite Marvel ko pa ang team ng mga design. Rinig naming sigaw ni Elijah. Marvel, pinaayos mo ba yon? Kunot na ukong tanong. Napakibit balikat si Clarence. Kaya ako nawala ng halos 2 weeks dahil inayos ko talaga ang kwarto niya. Naikwento niya sa akin na favorite niya ang Marvels. That's why yun ang pinili ko maging theme and design.
Pinalinis ko na rin tong bahay kasi alam kong uuwi tayo rito. Wow ha, parang alam na alam mo na talaga. Medyo lang. Natawa kaming dalawa. Bumaba si Elijah upang tumabi sa amin. Kapwa niya kaming niyakap at nagpasalamat dahil talagang nagustuhan niya ang kwarto niya. Ilang araw ang nakalipas ang mapagdesisyonan namin ni Clarence na magbanding sa parke kasamang anak namin. Umupo kami ni Clarence sa tapat ng isa't isa. Ang bigat ng mga salitang hindi binibitawan. Matagal-tagal na rin mula nung huli kaming nagkaroon ng heart-to-heart na pag-uusap. Ngunit kailangan. Nagkatinginan kami sa mata ng isa't isa. Bawat isa sa amin ay naghahanap ng lakas ng loob para magsimula. Hanggang sa binasag ko ng katahimikan. Clarence, may kailangan tayong pag-usapan. May nararamdaman ka pa rin ba para sa akin? Marahan siyang tumango. May halong relief at pangamba ang ekspresyon ko. Oo, at hindi naman nawala yun. Namiss kita ng sobra-sobra. Alam mo ba yun? Nagbabantang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ko habang inabot ko ang mga kamay niya sa kamay ko. I've missed you too, Clarence. Sobra. Nag-usap kami ng ilang oras tungkol sa lahat. Nagtawanan kami, umiiyak at naalala namin ang masasayang pinagsaluhan namin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng to, merong isang matagal na kawalan ng katiyakan. Clarence, I still love you. Bulong ko na halos hindi na marinig ang boses ko. But I don't know if I am ready to dive back into a relationship just yet. We both need to heal. Marahan niyang pinisil ang kamay ko. Kumikinang sa mga mata niyang pag-unawa. I know, and I agree. Pero sabay tayong mag-heal kasamang anak natin. Mom, look! There's so many butterflies! Sabay kaming napatingin ni Clarence kay Elijah. Pinanood namin ang aming anak na humahabol sa mga paru-paro tuwang-tuwa to. My heart is full, watching our son so happy. Look at him! Mahinang sabi ko sabay ngiti kay Clarence. Sobrang saya niya. Tumango si Clarence habang nakatutok ang mga mata kay Elijah. He's our little bundle of joy, diba? I never knew I could love someone so much until he came to our lives. Inabot kong kamay ni Clarence. I feel the same. He has brought so much light into our lives. Biglang lumingon sa akin si Clarence. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso ngunit puno ng init na matagal ko nang hindi nakikita. Alam mo, sobrang tagal mong nawala. Sobrang tagal ko kayong hindi nakasama. Meron akong na-realize eh. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko ang kanyang tingin. Naramdaman kong may mangyayaring makabuluhang bagay. Ano yun, Clarence? Huminga siya ng malalim. Medyo nanginginig ang kamay niya sa kamay ko. I love you more than words can express. And I love Elijah with all my heart. Hindi ko kakayanin kung mawawala pa kayo sa akin. Bago ko pa man maproseso ang kanyang mga sinabi, lumuhod siya sa harapan ko at inilabas ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang buksan niya yon at nakita ko ang isang kumikinang na singsing na may diamante. Clarence, will you marry me? Again? Not just for us, but for Elijah also. I want to spend the rest of my life showing the both of you how much you mean to me. Nangilid ang luha sa mga mata ko habang tumatango ako. Hindi ko matukoy ang emosyon ko. Oo, Clarence, oo. Mahal din kita. At ikararangal kong pakasalan kang muli at maging isang pamilya kasamang anak natin. Kasabay ng pag-agos ng aming mga luha sa tuwa, isinuot ni Clarence ang singsing sa aking daliri na tinataka ng aming pagmamahal at pangako sa isa't sa aming anak. Yes! I love you, Mommy and Daddy! Mas mahal na mahal ka namin, anak. Saan naman ni Clarence? At habang magkayakap kaming tatlo, napapaligiran ng sikat ng papalubog na araw at tunog ang tawa ni Elijah. Alam kong magsisimula pa lang ang aming paglalakbay. Tiyak na marami pa kaming pagdaraanan.
Pero hindi na tulad noon na ako lang mag-isang lumalaban. Kasama ko na ngayon si Clarence at ang anak namin. Akmang tatayo na kami para umalis nang bigla kong maramdaman ang pagduduwal. What happened? Are you alright? Sunod-sunod na tanong ni Clarence. Sandali akong napatigil. Oh no. No what? I think I need to get a check-up. Tara na, dadalhin kita sa ospital. Hindi sa ospital, Clarence. Kung hindi sa OB-GYN. Sabay hawak ko sa aking tiyan. Oh no, I mean, yes, you're pregnant. Yes! Tumalon-talon na sambit ni Clarence. Yay! I'm having a sister! Sigaw naman ni Elijah. Natawa na lang ako sa reaksyon ng mag-ama. Napakagandang simula nito para sa aming lahat. Wakas.